the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Amen! God is real. And God is great. Mabuhay ka, Brad Jeff. Good morning. Patuloy natin pagdasal si Karen. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Yan. Ganda ng kanyang testimony of God's faithfulness. Amen. Amen. All right, Brad. Yes, Brad, Ted. At tapusin na rin natin dahil alam natin atrasado yung oras natin. Pero again, we're here to serve the public, to serve the people. Sabi sa mga Kawikaan 28:20, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Ngunit paparusahan ng yumaman sa pandaraya. Kahapon po, kinontrast natin yung fools, yung mga hangal, versus sa mga wise, yung mga taong may karunungan mula sa Diyos. Ngayon naman po, yung mga taong tapat at yung mga taong, nanggugulang, nandaraya. Pag pinag-usapan po natin yung word na blessing, minsan, kadalasan, na nasa isip po natin ay may kinalaman sa monetary. Laging pera, ay kapangyarihan, at kaya po minsan nami-mislead tayo dahil pag nakakita tayo ng taong maraming pera, mayaman, nasa kapangyarihan, ay, blessed tong tao na to. Hindi po ibig sabihin na mayaman at may kapangyarihan ay blessed. Now, maaring part siya ng blessing ng isang tao, pero it doesn't mean na ang taong mayaman at may kapangyarihan ay taong tapat at pinagpala. Ito po yung basihan. Ang tao daw pong tapat ay merong pagpapala na galing sa Diyos. Mananaghana sa pagpapala. Ang pagpapala po can be something na hindi monetary. Kung ikaw ngayon ay may peace despite sa kinakaharap mong challenges tulad ni Karen, kung ikaw ngayon ay panatag ang loob mo na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat na kahit salat sa maraming bagay pero alam mo may relasyon ka sa Diyos, darating ang panahon na ma-realize mo, basta ako may relasyon sa Diyos, ako'y naghihintay ng eternal life na ako ay pabiyaan ng Diyos, ako'y okay na kung merong sapat lang dito sa lupa. Meron tayong contentment. Very rare po ngayon. Luxury na nga yung contentment. Ibig sabihin, yung makontento ka lang sa mga bagay na simple at mga bagay na sapat lang, it's already a blessing. At yan po ay bunga ng mga taong tapat na may pananampalataya sa Diyos. Tulad ni Karen, sabi niya, nakikinig pala ang Diyos sa mga dasal ng mga taong tapat sa Kanya. Ngunit ito naman po yung warning. Kung nagpaasam kang yumaman, magkaroon ng kapangyarihan sa malayong pamamaraan, okay, at all cost, pumapatay ka para maka-maintain ang iyong posisyon, nandaraya ka para dumami ang pera, hindi ka nabibigay ng tamang sweldo sa tao, hindi mo binibigay SSS pag-ibig, pero binabawas mo, mag-ingat lang po tayo dahil ang pagyaman sa pandaraya, again, may isa pong judge na maghuhusga sa atin na pagdating na ating panahon tayo mamatay, yan po ang magiging ending natin, ang kaparusahan na walang hanggan. So again, maging tapat na lang po tayo. Because the Lord says, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo gugutumin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan man. Mga Kawikaan 28:20. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ng yumaman sa pandaraya. Panginoong Jesus, salamat po. Dahil ang mundo na to, Lord God, will keep telling us na ito ang way sa pagyaman. Basta maraming pera, okay na. But Lord, alam namin hindi totoo yan. Kung ang pagyaman ang solusyon sa lahat ng problema, sana wala nang mayamang miserable ang buhay. Sana wala nang mayaman na namumblema. But Lord, we know, ang problema, ikaw ang solusyon. Sabi mo, apart from me, you can do nothing. Kapag wala kami, Lord, relasyon sa iyo, wala kaming magagawa na may eternal value. So Lord, patawarin niyo kami kung puro yun ang iniisip namin kung minsan kahit mali ang pamamaraan. Itama niyo po ang landas namin, maging tapat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po maraming salamat today sa panibago pong aral na aming pong natutunan mula kay Brad Jeff. Siya po'y lagi niyong aalagaan at gagabayan sa kanyang pagmimisyon. At Lord, salamat po sa mga patunay tulad ni Karen Frivaldo. Alagaan niyo po sa pagalingin at maging ang aming tagapakinig na naharap po sa mga pagsubok tulad po ni Karen Frivaldo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you. Alright, Brad Jeff. So, bukas ay Miyerkules na. Salamat na marami muli sa iyong panibagong aral today. Marami ang nagbibigay ng reaksyon sa iyong aral today. At sana nga daw po ito po'y tumalab sa isipan po lalo na
ng mga kinauukulan. Hanggang doon na lamang po ako. Amen. Amen, amen. Baka kung saan ka mapunta eh. Oo, hanggang doon at least maganda naman ang tapos mo. Oo. Okay, Brad. Very safe. Very safe, very safe. Brad Ted, yun lang pong nakikiramay lang po kami sa pagpanaw ng aming mahal na bishop, si Bishop Ferdy Kabiling. Siya po ay aming bishop sa Victory, yung church that I'm part of. Siya po ay pumanaw kahapon due to cardiac arrest. At isa po siya sa talagang tinitingala namin. He ran the whole Philippines. Siya yung aming running pastor. Kung may running priest, kasama siya po ay aming running pastor. Nakikiramay lang po kami yung heart attack na nagkitil sa kanyang buhay. Sa kanya pong misis na si Judy, mga anak na si Elliot, asawa niya si Ian, si John Philippo, yung anak niya, at sa apo po na si Narnia at si Laya. Pinagdadasalan po namin ang kanyang mga kamag-anakan to have peace during this time of really napaka-disheartening po. Ang bata pa nito, Brad Ted, wala pang senior. And yet, napakarami niyang nagawa para sa body of Christ. Hindi lang sa Victory Church, but the whole body of Christ. Isa siyang malaking ehemplo sa akin personally. Si Bishop Ferdy Kabiling. Alam ko, makikita na lang tayo sa langit. And God bless sa buhay na in-example mo sa harapan namin. Thank you po. Maraming salamat. Brad Ted, thank you. Thank you very much, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.